Hello Philippines! Hello Universe and hello world! At kumusta ang Luzon, Visayas and Mindanao? Of course, this is your host Marlene Krag again at magandang araw sa inyo pong lahat mga kababayan natin. Itong araw na to, we will dive deep into a topic that has become even more intense and especially ngayong election na to. Ang cancel culture. Yan ang ating pag-uusapan natin at tatalakayin. So, bago ko sabihin kung anong ibig sabihin ng cancel culture, syempre, I would like to give the camera to our co-host and singer, Miss Alma Antonio. Thank you, Miss Marlene. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman kami sa Talk Show ng Bayan. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din. O ayan, nandito na naman tayo ngayon. Miss Marlene, kamusta po kayo? Ayan, okay naman. Alam mo naman ako, kahit masamang aking pakiramdam at aking puso, ay nakangiti pa rin. So, medyo ang pag-uusapan po natin, ang cancel culture. Pwede nyo bang ma-explica yan? What is cancel culture? Oo, okay. Bago ko bigyan ng definition na yan, tatalakayin natin itong cancel culture kasi ginagamit ito, yung cancel culture na para ma-impluwensahan ang mga opinyon ng publiko at patahimikin ang ilang boses. Lalo na ngayon sa May election na malapit na, bukas na ang May, no? Marami ba nag-cancel ngayon? So, susuriin natin ang pagkalat ng emosyonal at viral na paninira bilang taktika ngayong kampanyang ito na nangyayari. So, may kasabihan, may puwang pa ba ang katotohanan o demokrasya na ang susunod na mabiktima? So, hindi lang mga tao, baka demokrasya na natin na makansela. So, ano ba ito? What is it? And why do people cancel others in its form of probably accountability? Kung yes. hindi ka accountable sa mga prinamis mo, ay talagang kakansilahan kita, Alma. Oo naman. Or it has become a dangerous weapon or division. Nagiging, di ba, ang nangyayari ngayon, may pula, may itim. Ba't nakaitim ka ngayon? Hindi, may white ka ba naman. ngayon? Oo nga, yung mga dating nakapula, nakita ko ngayon sa commercial, nakaitim. Oo, marami ng... Yung bang cancel culture? Pag-usapan natin yan. Sige, okay. Pag-usapan natin yan, Miss Marlene. Ang importante, ano ba yung cancellation culture na nagagawa sa ating election ngayon o dito sa ating gobyerno? Kasi ito daw ay nakaka-shape ng landscape sa politika. So, yung political landscape natin naapektuhan. Especially ngayon, di ba, may dalawang malaking alyansa. Yung ating alyansa Bagong Pilipinas, para sa admin yan, di ba? Kay President Bongbong Marcos. At meron naman yung PDP laban, yung Partido Demokratiko ang Pilipino. So, yun nga, mga tawag na nga nila sa kanila, Duterte, kasi 10 lang yung senators nila, di ba? Duterte. Ang ganda, bago na naman yung kanilang... Sa inaad lagi may Duterte na words. Oo, iba na naman pangalan na nickname nila. Pero anyway, pero inad na nila. Di ba? So, hindi pala voters lang nagka-cancel. So, may dalawang senador na nag-Duterte. So, Duterte 12 na. Hindi na Duterte. Pwede pa yung kahit malapit ng election? Yan ang hindi ko alam. So, okay. So, nasa COMELEC yan, di ba? Yeah. Pag liberal, meron din mga liberal party, syempre, wag nating kalimutan. So, pero ang talagang nagkakaroon ng cancel culture yung between ng dalawang malaking alyansa ngayon, di ba? O partido. So, ayan, sana makinig kayo kasi para makakuha tayo ng mga awareness or information behind
and reasons at facts about cancel culture. So, yun, tinanong mo ano ang cancel culture, di ba, Yeah, Ana? what is cancel culture, Alma? Miss Marlene? Oh, Can you sabi explain to nila, them? yung cancel culture, it's a practice of withdrawing support. Whether it's social, political, or even professional. Kahit nga pati mga artista, di ba, kina-cancel culture pag may ginawang masama ang isang artista. Yes, like yung halimbawa, dati kang commercial model sa Jollibee. Oh. Meron kang ginawang hindi maganda, kina-cancel nila yung talent, yung artista. Or Ganon. ng mga viewers kung oo. fans mo, di ba, may ginawa kang masama. Oo. So, ayan, pati mga public figures, Yes. pati mga vloggers. Yes. Pag, di ba, pag may nasabi kang fake news o hindi totoo, lalo na dun sa kabila, kakanseling ka talaga. Ako talagang presidente, tatanggalin ko talaga yung mga yan. So, karamihan, itong cancel culture ay nangyayari when one has done something na offensive, hindi kaaya-aya sa mga nanonood o sa mga taong around you. Kung offensive or objectionable, ino-object nila yung pinagsasabi mo. Lalo na ngayon sa vloggers, ang dami nangyayari ngayon. Meron akong alam sa Amerika, kinancel culture ko rin yun. Kasi minsan ang sakit na sa tenga. Yung pag tatatatatat niya. So, ang cancel culture, Yes. ibig sabihin yan ay social boycott. Boycott. Pag bino-boycott kita, di ba? Yan, mas kilalang word yung boycott na yan. So, ngayon mga panahon na to, it's rooted na in social media and plus public opinion. So, kaya nagkakaroon na tayo ng cancel culture. Kasi noon, wala namang mga ganyan-ganyan eh. Pero nagkaroon ng Twitter, nagkaroon na ng mga Facebook, yung lahat ng mga social media platform, Instagram, Facebook, YouTube. So, pwede kang i-cancel na mabilis. I-boycott, So, i-cancel. bino-boycott ka. So, ngayon, Alma, bakit ba nga nangyari ang cancel culture ngayon sa palapit na election? Marami kasing balimbing. Anong reason? Maraming balimbing. Balimbing. Oo. Oo. Pero Akin, ano bang mga rason nila ba't sila nagbabalimbing? O sabi nila, Alma, accountability daw. People want to hold public figures responsible for their wrongdoings, whether it's corruption, betrayal, or incompetence. Ayan. So, hindi rin natin sila how do you call this, blame. Kasi kung di mo naman accountable nga dun sa ginawa mo, tapos incompetent ka ba, tapos you feel betrayed, di ba? Talagang ika-cancel kita sa butuhan. So, isa pa, number 2, emotional reaction. Ayun, ang Pilipino When pa people naman. feel betrayed, lalo na yung leaders they trusted, anger fuels cancel movements. Yun. Ang ibig sabihin nun, lalo na tayong mga Filipino, very passionate people sa mga iniidolo nating artista man o leaders o political figures man yan. So, ayan. So, madali tayong masaktan na pag hindi mo ginawa yung promise mo. Oo nga naman, kahit hindi sa politika, pag nag-promise ka bilang kaibigan, di ba? Talagang ika-cancel kita. Kakancel ko yung mga calls mo. O ika-cancel na kita. We are no longer friends. Dapat maging professional ka sa panahon ngayon, lalo na ngayon, hindi biro ang Pero makipag. ang naapektuhan mga OFWs. Kasi, Okay. di ba, tingnan mo sa social media ngayon, yung mga naka-green, naka-itim, nakapula, nakaputi, kung ano man mga kulay na yan. O, di ba? So, parang sabi nila, ika-cancel daw nila yung mga senadors na andun ka-alyansa sa kabila. Gusto daw nila 12-0. So, cancel siya. Pero alam mo, yan ang sinasabing bandwagon mentality. You know? Sometimes people join and cancel movements kasi everyone else is doing it. Parang minsan nakikisama ka. Kunwari, nasa Europa ako. Diba? So, siyempre, uy, pasyal tayo. Punta tayo sa Netherlands. Sabi niya, makiuso tayo doon. Ang daming Pilipino doon. Diba? So, even hindi nila naintindihan kung anong pangyayari at anong nangyayari.
Isang Pilipino mahilig talaga yung, sama ka na, sige. So, nagrararara ka na rin kung saan man lupalop. Kasi ang dami ngayon mga OFW and residents abroad na nagkakaroon ng rally ngayon, di ba? Lalo dun sa nangyari kay ex-President Duterte, di ba? Ang dami nakirally doon kahit hindi nila alam kung ano yung totoo. Oo, at saka nakisama lang. Yun ang sabi na bandwagon mentality. Yung sumama ka lang sa kariton, pero parang Sama-sama na sabit sila. lang. Tapos, akala nila kasama ka na rin doon sa motivation at agenda nila. So, yung misinformation, lalo na. Ano yung misinformation, mga fake news? Oo, di ba? Ah, Maraming nafe-fake news ngayon. Di ba sabi ni yung guest natin, si Lali Tolentino, sabi ng kaibigan niya, ano yung pinagsasabi mo? Ba't nasa Facebook mo? Tinag lang pala siya. Oo. Fake news yun. Sabi niya, hindi ko nga alam eh. Hindi ako nga marunong sa mga ganyan. So, yung misinformation ang number one ngayon. Ang ibino-blow up nila ang negativity ng isang senador, isang public figure. Di ba? Hindi na tayo magbabanggit, pero yung mga popular leaders natin, fake news na rin sila. paano yung mga taong naniniwala sa fake news? Kaya nga nagkakansela na sila, naniniwala nga. Kaya nagkakaroon sila Ang ng bilis, cancel ano? culture, Culture, oo. behavior. Ayun. So, yun, political agenda din. Hindi alam ng mga nagka-cancel culture ng mga, lalo ng mga OFWs. Sinasabi ko OFWs, at saka mga people living abroad na Filipinos at seafarers, kasi hindi naman sila andito. Hindi nila alam talaga yung mga tunay na nangyayari. Oo. Diba? Iba ang chismis sa ibang bansa Oo, kaysa diba? dito eh. Oo. Iba na yung news, di ba? Iba na So, dating. ayan, na-orchestrate more, ginagamit din to as a tool to destroy a political opponents. Di ba? So, magsalita lang sila ng fake news, magkuhan na lang, o yung grupo na yun, sabihin mo sa grupo mo, sabihin mo sa organization mo. O, di ba? Ang dami pa naman ng organization ngayon. Di ba? Mga non-government organization. Pagsabihan mo lang yung isang leader doon ng fake news at naniwala, Minsan ako naniniwala din eh. Minsan, hindi natin alam na bibiktima tayo. Maraming beses in the na. beginning, So, afterwards, nalalaman din natin ang katotohanan. nung hindi pa ako super active sa Facebook, nag-Facebook lang ako kasi my daughter said, mama, I don't have to write to you na. I can put all the pictures of your grandson, sabi niya gano'n, and what's happening with me. So, share ko na lang sa Facebook. So, I don't have to send it to grandma, to you, to Zoe, or to all other friends. So, okay. So, social media nga talaga, di ba? So, I created a Facebook. Tapos, nung Facebook, akala ko, pag may news doon, at nakalagay na, kunwari, DC something, DCRJ, DCMN, or GMA, ABS-CBN, totoo na. Yung pala, sabi ng aking American co-host noon sa radyo, sabi niya, Marlene Craig, if it doesn't come from the main media in America, sabi niya, like New York Times or something, sabi niya, that's fake news. Those are just social media fake news. Huh? Kasi akala ko kasi pag citizens journalist ka or journalist ka o nagsasalita ka in public, dapat napapanindigan ng katotohanan yon. It's factual. Yung pala, ang daming fake news, pati sa YouTube, pati sa Google. Yes, totoo yan. Akala ko noon, ang information sa Google, tama, hindi pala lahat. It should, it depends sa resources. So ngayong eleksyon, ang cancel culture is talaga nagkalat, no? Everywhere nagkalat tong cancel culture. Ano ba yung mga candidates na kinakancel nila ngayon? Candidates are being canceled over past mistakes, alleged scandals, even old social media posts. Oo. So, naniniwala sila sa mga fake na post na gano'n. May AI na ngayon eh. Di ba? Yung artificial intelligence, makorek mo yung mukha. Yes. Tapos yung boses. Tapos, iba yung katawan nung tao o mukha. Pwede ilagay yung mukha mo. Saka yung Tapos, sinasabi. kunwari ikaw na yung nagpakalat ng, may gumawa ka ng masama.
Kakatakot nga eh. So, maraming naniniwala rin sa ganun. Kasi iba, hindi alam nila yung may mga ganong high-tech na katulad ng AI. So, yan. Maraming mga parties ngayon, gaya ng alyansa ng mga nakaitim, naka-green, nakapula, nakaputi, naka-yellow, na they are claiming na they are very experienced, or inexperienced, akala ng mga tao. And then, corrupt. Basta ako, Or attacking... pula ako. Oh. Or ina-attack nila mga members nila personally, yung mga member ng itim, ng green, ng red, ng yellow. At instead na, bakit din nila pag-usapan kung ano yung platforma mo? Mag-debate ka, paano mo Convince mo. may patupad yung mga promises sa platform mo. Kasi ang daming mga... Kailangan nila talaga ipatupad lahat ng mga Paano sinabi nga? mo So sa you mga... can do that through a debate. Yes. 'Di ba? Yes. Wag na yung mag-away mga alipores natin sa Facebook, 'di ba? So mas maganda yung mag-debate na kaya lang sila at ipakita sa tao kung ano talaga yung kaya nilang gawin. 'Di ba? Tama yan. Sige. So and here's the question. So, are we willing canceling based on facts or just emotions? Katotohanan or pawang dala lang na emosyon lamang? Yun na nga. Yan ang sabihin natin sa mga kababayan natin, lalo na yung mga OFWs, kasi hindi naman lahat sila ay social tech savvy. At saka wala naman silang time na magbasa o mag-research sa lahat ng mga news outlets sa buong mundo, sa Pilipinas. Kaya minsan sila yung nabibiktima, nagiging parte sila ng cancel culture kasi yun, ayokong sabing ignoramos kasi pero may mga tao naman na ignorante rin talaga, walang knowledge. Hindi, iba gaya-gaya lang eh. Yun na nga, boto mo si boto mo si ganyan kahit hindi nila binasa kung sino yung taong iboboto nila. Oo, pag pinautangan kita, gaya nun, manangutang ka sa akin ng padala mo sa Pilipinas, tapos sabihin ko sa'yo, oy, iboto mo si Kwan ha, basta ha, pautangin kita, pero iboto mo ha. Sige. Magtabi tayo sa butuhan, makikita ko kung sinulat mo yung gusto kong manalo. O, di ba mga ganyan? So, ayan ba, yung cancel culture ba, nagpo-promote ba yan ng accountability or hatred, Alma? Sinusulong ba natin ang pananagutan o puot, galit lamang? Ano sa palagay mo? Puot, di ba ang nangyayari ngayon? Puot nangyayari ngayon. Parang may paghihiganti. Oo, no? revenge, galit, oo. Parang ganun ang nararamdaman ko ngayon eh. Hindi yung parang maglilingkod ka para lang talagang umangat ang ating bayan. Dapat ganun. Oo, di ba? Piliin natin talaga yung taong hindi lang dahil sa may mataas na pinag-aralan. Ako ganun ako tumingin eh. Sa magiging senador o whoever na anong posisyon meron. O yun. Kaya di ba yung maraming nasa news ngayon sa iba-ibang bansa, daming nagrarally. Tapos sabi nila, yung iba na nga doon, sabi niya hindi na daw sila boboto. So may cancel culture sa election kasi may daya daw. Sabi naman ng COMELEC, nag-explain. So, ikaw, sino ba dapat natin paniniwalaan? Yung bumoto ko na nagka-experience yan ng mali o doon sa COMELEC? Magbasa na lang tayo. O yan ang maliliit at malalaking tanong. That's why critical thinking and full research, alam mo, dapat importante ang election di ba? Na boboto. Napakasagrado yung boto na yan. Importante ang isang boto sa isang tao. Correct. So bakit hindi natin pag-aralan? Umupo ka, isulat mo kung sino yung boboto mo at bakit. Ako, ang dami kong binura. Dati 10 Ngayon, 6 na lang. Pero anong critical thinking o anong ginawa mo? Bakit mo kinancel yung isa? O, di ba? Kinancel may mo. kinancel ako. Kasi nag-research ka o ano? Nag-research din ako, pero may nga nakita nga ako sa commercial na nagulat ako. Nag-itim. No? Pero inaalam ko kasi hindi natin alam, may mga tactics sila, whatever. Yan, hindi natin alam. So dapat talaga,
mag-research, mag-full research talaga, alamin kung anong mga, hindi yung gaya-gaya lang tayo. Ayan, yung kung ano-sino talagang makatulong. Kung nasa itim man siya, nasa puti man siya, nasa pula man siya. I mean, Alam ko yung, basta yung gusto ko yung marami siyang natulungan, no? oo. Kahit itim o Pero pula siya. isulat natin yun. Oo, Wag sinusulat lang mo. yung, kasi ako din, di pa ako nagre-ready. Pero sabi ng kaibigan ko, huy, ibigay mo sa akin kung sino yung dapat ko iboto, ha? Ang iba Tingnan mo. ganun lang eh, nangongopya lang eh. Oo. Sabi, ayoko nga magpa-kopya. Hindi. That's why yung mga influencers o yung mga celebrity, yung malaki ang influence mo sa Yes. tao. So, ikaw na mga influencer, dapat talaga na ikaw na lang ang mag-isip at mag-research kung bakit. Anong biggest why na iboboto mo ito at ang biggest why not. So, Yes. dapat naman maglagay tayo ng check and cross o magaling ba siya, tapat ba siya, palaban ba siya. Ikaw ba, Miss Krag, pula ka ba o itim? Nakaitim ka ngayon eh. Sabi ko ngayon, magpula tayo eh. Alam mo naman, pag nasa media ka, Alma, tayo ay sa katotohanan lamang at tayo ay non-bias kahit kanino man. Kasi Yes. wala naman talagang masamang tao. Oo naman. Oo naman. Lahat naman yan ng mga yan, sana ipagdasal na lang natin na lahat mabuti ang kanilang mga hangarin sa buhay. Pero Sa mga tao. alam ko talaga yung mga motivations ng pag-politiko. Bakit ka kung ikaw, Alma, Okay. gusto mo bang maging politician one day? Okay, given a Hindi, chance. Minsan sumagi. Sa- Kasi tulad nitong ginagawa natin, kasi nagbibigay tayo ng advice sa mga tao, gusto natin makatulong, di ba? So, minsan sumagi. Sana hindi ko lang alam kung paano masimulan ito. O di join tayo sa party list. Sige, magpa-party list tayo next. Yung party ng party. Yung party ng party. Hindi, ganyan nga nangyayari. Sumagi ba sa'yo, Miss Craig, dati? Di ba sabi mo, nabanggit mo sa akin na tumakbo ka sa Uy, tumakbo ako as a senator. senator? Wow. Ano nangyari? Tinuloy mo ba? May nagsabi sa akin isang senator na Oo. wag mo nang ituloy. Gawa na yung Magic 12. Okay. So, tapos gusto kong mag-join kay Duterte noon kasi namatay yung aking president, yung isang diplomat noon. So sabi naman ni Duterte, pag gusto niyong sumama sa akin, sarili niyong aeroplano, sarili niyong bayad, sarili niyong pera. Sabi ko, hala, paubos na pera. Kasi sa tarpaulin pa lang, pag hinihingian ako noon sa Mindanao, sa lahat ng Hindi ka lupalo, pwedeng bumoto na ang wala kang... mahal. Tapos, ang mahal pa. Yes. May bigayan pa dun sa isang Kaya yung ibang ginagawang organization. politiko, binabawi yan. Pero dapat hindi ganon, no? Hindi dapat ganon. Oo. So, dapat isulat nyo bakit at bakit hindi. O, para, kasi tayo, punta na lang tayo doon. Kung ano na lang narinig natin, yun na iboboto natin sa araw na yun eh. So, ngayon pa lang po, ilang araw pa? Ilang araw dalawang na lang. linggo. Kailan ba ang botohan? May 12 ata, May di ba? 12. So, halos 2 weeks na lang, no? Oo, isulat niya nyo. Lalo na sa party Paghandaan nyo list. na hindi na lang yung kayo, pipili na lang, doon na lang kayo. Kailangan isulat nyo na, i-search nyo na yung mga taong gusto nyo iboto. Na, Kasi importante yun. Kaya tayo, hindi gumaganda ang buhay natin kasi mali yung mga sinusulat nating leader sa voting list natin during Yes. elections. So, naku, maging matalino naman tayo. mayaman ang Pilipinas. Kaso, ang daming sa atin eh. Corrupt eh. Hindi Di ba? katulad galing ako ng Qatar, di ba? Ano bang meron sila? Meron lang sila dun, langis at ginto. Dito, Dito nasa lahat. atin. Yaman dagat, di ba? Oo. Prutas. Laman, may langis din May naman langis tayo. din tayo. Natural Lahat na, gas. oo. So, dapat kung mahal mo ang Dapat maunlad ang Pilipinas, Pilipinas. panahon na mamili ng mga tapat at Yes. tunay ang advokasya para sa Tanda mamayang na, Pilipino, tanda na di ng ba? panahon, hindi pa rin nagbabago. Kasi di ba sabi ko doon sa ating talk show last week ng ano ba ang party list? Di ba minsan ginagawang negosyo na yan, manalo ka man o matalo, yung mga sponsors,
Meron sa bulsa, meron yung panggastos. Kaya nanalo ka na. Kaya minsan ginagawang negosyo yan eh. Pero hindi dapat yan. Paalala lang po, mag-segue lang tayo. Pag mamili kayo ng party list, ay siguraduhin nyo na yung makakatulong sa inyo. Diba? Senior. Siyempre sa senior ako. Pag yung... Panay, ano mo ng senior Kasi, ano ba yung number 17? Oo. Kasi siyempre, senior ako, gusto ko yung paglalaban ko yung libreng gamot at yung... Parang gusto ko rin yan kahit di ako senior. Saka yung dapat hindi na magbabayad sa hospital. Ayan, maganda Lalo na yan. pag mga 65 and above Yung ka na. gamot, libre lang ba? Pag yung mga senior na Kahit lang 3 buwan. 3 buwan. Sa amin kasi 1 month eh. Yung pala 3 times a day ko inumin Alam yung mo ba sa isang Middle East, walang libre gamot, libre hospital. Kahit kasi- sumakit lang tiyan doon, Kasi ang yayaman nagpapa-hospital na, nila. Ang ambulance na yayaman agad. nila eh. Oh. Ang Dapat, yaman pwede kasi. ba mangyari sa atin yun dito? Basta wala yung ibubulsa. Tapos yung PhilHealth na yan, dapat lahat pare-pareho kung magkano binabay. Tapos lahat libre, hospitalization, Yun, gaya medical, ng- lahat ganun. Wala nang... Yan ang tawag ng mga socialist government, gaya ng Denmark. Imagine, 8 months ka na paid. Oo, hindi naman lahat ng tao na hospital pag nanganak diba? ka na, pag nanganak ka na, 8 months ka mag-aalaga sa anak mo with pay. Tapos ang hospital nila, mahirap mayaman, iisa lang. Ang Canada rin ganun. Pero first class, Nanganak ako doon. pero first class sila doon sa kainan, pag breakfast, lahat ng prutas andun, lahat ng gatas andun, Sarap lahat sana ng... maging ganun ang Pilipinas. O, diba? Oo. Maliit lang naman Ang ang country saya-saya. ang Denmark, diba? Yes. So, talaga yung corruption na yan. Sana kung wag masyado magbigay sa bulsa. Maglagay lang 10% lang, wag 30% or 40%. Kaya balik tayo sa cancel culture. So, Ayan. nakakatakot, no? Na bigla na lang nagbabago ng alyansa. Dating nasa pula at bigla na lang magiging itim. Bakit So, hindi ganon? lang yung mga voters. Ano bang mga strategy nila sa buhay? So, pati yung mga voters, pati ako, ay, hindi ko na iboboto to. Naging itim. O, di ba? Pero hoy, meron naging itim, iboboto ko pa rin. Alam ko yan kung sino yan. Pero ako rin, meron ganon. May itim na iboboto ko pa rin. Kasi marami naman siyang ginawang maganda. So, hindi ako tumitingin sa kulay. Pero ikaw ba, nagka-cancel culture ka? Sa mga love life lang. Pero yung... Pag may nakitaan ako na hindi maganda, goodbye. Ay, ganun lang. Oo, siyempre. Di ba kahit sa pagkakaibigan nga, Pero kinakancel mo? dito rin sa ating first time ko nga boboto eh. Kaya excited ako. Napaka-excited ko. So ano masasabi mo nga? Ang masasabi ko, nagulat ako sa mga cancel culture na yan, yung pagbo-boycott. Kakaloka, biglang yung pula naging itim. No? May itim ba naging pula? Wala pa. Wala ba? Baka yung mga voters. Depende kung magkano ibibigay. Nalito tuloy ako, nabawasan yung listahan ko. Ay, nako. Pero talaga nagre-research ka ba? Yes, sa mga nagre-research ako kasi siyempre, no, kawawa naman tayo mga Pilipino kung hindi natin pag-iisipan kung sino dapat iboto natin. Kaya wag kunwari kung nasa grupo ka ng itim porque sinabi ng leader nyo na 12-0, ay tignan nyo naman yung mga 12 na yon kung sila ba'y nararapat na iboto, di ba? Pag-isipan ko talaga. Hindi porket nandun sa magandang alyansa, no? Pero yung nakapaloob doon na senator, pag-isipan nyo lahat yan. Correct, No? di ba? Kung ilan lang ang pwede nyong gusto, hindi naman pwede rin lahat, di ba? At pwede na rin ipag-pray. Kasi kung talagang seryoso ka, sasabihin naman ni God sa'yo, oh, sige, ito yung... Dapat pag-pray talaga natin. Yung Holy Spirit, Yes. i-guide ka kung talagang taimtim mo na gusto mo. Kasi yan ang prayers ko ngayon. Sabi ko, save my country. Please give us real good leaders this time. Yes. Di ba? Kasi ang dami ng mga pangyayari. Nakakaloka yung cancel culture na yan eh. Ikaw ba nakikisali? Hindi ka naman, di ba? In a few minutes, iba na malapit na botohan, biglang suddenly change, di ba? Paano kung walang boboto? Anong walang boboto? Cancel culture nga. Hindi ka boboto?
O, mananalo yung kabila pag hindi ka mabuboto, di ba? Basta boboto ako, meron na ako na nagugustuhan. So, Karamihan bago, may luma din na talagang diretso sa sa bayan natin. Yeah. Yung minsan, okay na yung mamili ka ng... Haluan natin ng bago't luma. Oo, yung mga luma Ayan. na, alam mo naman na may kakayahan Oo. sa utak, sa gawa, sa salita. Di ba? Kung gusto nyo, i-message nyo kami. Sasabihin namin sa inyo, yes, tama o mali. Ayan, yung cancel ng culture na yan kasi nakaka-manipulate yan. Lalo na sa mga OFWs natin, since ang talk show natin is OFWs na hindi laging andito sa Pilipinas, hindi nila talaga alam ang mga pangyayari, di ba, Alma? Yes, So, cancel culture can be manipulative, especially for OFWs and uninformed or less media-savvy groups. Yung mga hindi tutok sa mga tunay na impormasyon. Correct. Yan. Yung mga hindi nagfa-fact check. Paano ka ba mag-fact check? Ako ngayon, pina-fact check ko na sa mga ibang newspapers abroad. O kaya sa mga kaibigan ko na nasa media. Totoo ba yan? Kung doon sa opposite, kakausapin ko yung opposite, yung mga nasa itim na or green side na mga vloggers at sa kanilang mga tunay na mga media men group. Oy, totoo ba yan? Hindi huwag kang maniwala. So tatanungin ko rin doon sa pula o puti, totoo ba yan? Kasi may mga vloggers and media sila, press people sila. So tatanungin ko kung tama. Tapos, pag walang malaking news at malaking news dito, tapos hindi naman lumalabas sa news sa Amerika, yung mga magagaling na mga stream media, walang katotohanan yun. Kaya ako inaalam ko rin talaga kung anong mga naitulong niya sa importante bansa natin yan. Okay? Hindi ako naniniwala sa basta-basta mga kasiraan. Ganyan. So, ito yung mga rason pala na paano na ma-manipulate ang mga kababayan nating OFWs at mga ignorant sectors. Ayaw kong gamitin sana yung word na ignorant. Pero ang ignorant na means, ini-ignore mo yung tunay Bakit? na news. So yung mga ignorant sectors or yung mga hindi nagbabasa. Yung nakikinig lang kung ano yung narinig sa labas. O nabasa. So ito yung mga rason kung bakit nagkakaroon ng... Bakit nga ba, Miss Kay? Namamanipulate sila, kung paano sila namamanipulate. Kuya Mark, taas. So, yung peer pressure, ang isa niyan, di ba? So, yung information gap. Gaps. Di ba? Kasi malaki nga naman ang gaps. Kung anong information nakukuha sa Qatar, iba rin yung information sa kung saan nangyari. Di ba? Kung yung pangyayari dito sa Pilipinas, naririnig mo lang, na istorya lang sa'yo. O di ba? Minsan naman may mga media rin na bayaran. Minsan hindi lahat buo ang papakita sa'yo. Di ba? Kinakat. Para lang yung gusto lang nilang lumabas, ang gusto nilang makita. Napanood ba sa news yung mga Chinese na pinaguhuli? Na kumukuha ng mga information, meron silang mga gadgets. Spies? Spy. Nahuli na sila, di ba? Yes, buti nga. Okay. So, yan, wag kayong magalit, pero mga kababayan nating OFW, seafarers, at mga kababayan natin sa ibang bansa, kasi mga residents yan, nakapag-asawa o doon na nag-reside. So, minsan second-hand news na lang po yung natatanggap ninyo. Tapos, yung mga viral post at saka yung mga quick headlines ay minsan propaganda na lang po yan. So, dahil nga sa mga busy schedules nila ng isang OFW, di ba? O nakatira sa ibang bansa. So, yung very limited ang access nila sa tunay na or kabuuan ng isang news or isang issue, di ba? O ng isang istorya. So, kaya nagiging easy targets ang ating mga OFW at sa mga Filipinos abroad. Tapos nagkakaroon ng emotional one-sided narratives. Ibig sabihin, sa isang side lang nila na nababasa, naririnig. Pero doon sa kabila, hindi balanse.
So, dapat balance facts ang importante. Yung wag lahat kayong maniwala. Wag kayong maniwala sa Facebook. Hindi lahat ng mga sinasabi sa Facebook except dito sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Tama po yung mga sinasabi namin. So, Meron ayan, pa. yung emotional triggering. Oh, sige. Usong-uso yan. Kaya nagkaroon ng maraming rally, di ba? Dahil kay FPRRD. Cancel culture offense uses highly emotional. Oo. Yung, di ba, yung pag napaiyak ka, ako nga eh. Yung mga music na ginagamit pa naman nila, tapos yung nakakaawang picture ng isang politician. Or example na lang si PRRD na parang kalungkot, parang Naapektuhan ka. parang naawa ka na. Sabi, ang tanda-tanda na, mga ganun. So parang may empathy naman ako na, nga, doon din tayo pupunta, yung hina ng katawan, mga ganun. Yung tapos yung music pa, talagang nakakakuan ng emosyon, nakaka-trigger ng emotion. So, yan, yung mga cancel culture na dahil lang sa naging emotional kayo o yung emotional language na ginawa ng isang blogger or influencer, or ng isang traidor, ng isang corrupt or evil. Pero yung na sinampol sinasabi mo nila. na yon, dapat lang yun ang maramdaman niya. Tapos dapat walang may evidence. Pero ngayon, ginagawa na rin mga ebidensya dahil nga sa AI, di ba? Kaya minsan, hindi ko na alam minsan kung anong totoo. So ako pag nagsasalita sa ang isa o na-interview ang isang political figure, I read it between the lines. Tapos may feeling ako kung nagsasalita siya ng totoo o hindi. May ganun ka. So, Parang may dahil sa age ko na yan at saka sa experiences ko sa mga tao siguro, parang alam ko na kahit nanonood tayo, nalalaman natin eh. Kung alam mo kung nagsisinungaling o hindi. pagwapo lang to, pa-cute lang to, anong motivation mo. Hindi na nila maluloko ang tao, lalo na pag marami na experience katulad natin. Pero nga, marami ng matalino, pero marami pa rin na natitrigger emotionally nga. Diba? Naawa, ganyan. Lalo na yung emotional message spread faster. Pero kung marami namang ginawa talagang hindi maganda sa bansa natin, siguro hindi ko mararamdaman yun. Pero alam mo, dapat para sa kanya yun. diba sa marketing and advertising, sabi nila, pag makuha mo daw ang emosyon ng nanonood sa'yo, or yung sa product mo, o as bilang artista, kung anong pinagbebenta mo, sa ads, sa TV or something, pag makuha mo daw yung emotion, bili na ka na. Bibilhin ka na. Bibilhin na yung mga salita Parang mo, umiiyak products iiyak ka mo. na rin, gano'n, di ba? Hindi naman, pero dapat yung what the people needs. And Filipinos are very emotional. So kung nakuan mo yung emotion, gaya ng, kunwari mag-advertise ka ng isang bata, o kunwari ang advocacy ko, kababaihan at mga bata, di ba? Kunwari, tapos mag-party list ako, di syempre ang emotion ko nilalagay sa advertisement, yung mga batang kawawa, yung mga babaeng sinasampal, sinusuntok, tapos naglalaba pa rin, magluluto pa rin, tapos ang bait-bait pa rin, tapos yung music background mo pa. Yung ano ba? I Totoo can't yan. live. Ano ba yung magandang sakripisyo ng kanta sa Tagalog? Sakripisyo. Maalaala mo yan. Anyway, so ganun yun. At ang tatalino ng mga influencers ngayon at mga advertisers. Yes. Kasi alam mo ba sa kumpanya, ang mga senador, mga politicians, gumagamit na sila ng mga professional marketing advisors. Ang tawag pa nga nila, kingmakers. Kingmakers. Ayan, ang mga king and queen makers ngayon, malaki ang bayad kasi bibihisan mo siya, sasabihin mo kung anong mga salita, at yung mga hindi. Pwede tayo dun Pwede ba tayo mag-kingmaker? Siguro sa edad ko, kaya ko na. Kasi marami na rin akong nakita at na-experiences sa mundo. Okay? So, yung peer pressure at social guilt. So, people are pressured to side with the majority minsan. Yung opinion without questioning. Yun ang news na yan. Ang dami na nagsasabi. Yun ang ibig sabihin noon na majority opinion, napapasama ka na because natatakot ka na rin minsan na nakikisali sige ka na, na. sama na rin ako dyan. Kasi baka kaunti na lang kami, i-attack ako, wala nang di ba? Parang nung panahon People's Power. Ganun. Sumama na rin ako pero Marcos talaga ako.
Pero ba't ka pumunta doon? Yun nga, yung sinasabi mo ngayon. Na Majority, parang party lang. Nakisali ka na rin, no? Parang, Alam ko pumunta ka doon kasi pero ang gusto puso ko mo, talaga, andun yung mga kaibigan mo at magpa-party kayo, no? Solid Marcos ako. Pero no? hindi ka political, di ba? Hindi ka politically motivated. So, yan yung mga sinasabi ko na nape-pressure tayo dahil anong gagawin mo sa bahay? Halika na, sumama ka na. O, di ba mga ganun? Yes. So, yan, lalo ng mga OFWs natin. Again, sometimes they feel isolated abroad, you know? So, they might join yung mga mob o mga rally groups to feel sense of belonging. Kasi kung hindi ka na makikisama, di kita nadadalhin pag hindi ka pa sumama ngayon. Kasi minsan sabi nila, damihan nyo ang taong pumunta sa rally na yan. So, syempre, mangungulekta ka ng kaibigan. O, pag nakakolekta ka, bibigyan kita ng free dinner, free ticket, mga ganun, di ba? Plus 2,000. 2,000 o 1,000. So, ikaw naman na ayaw mo sanang sumali, papasali ka na kasi baka wala ka ng kaibigan. Yung sense of belonging nga, baka mawalan ka ng kaibigan o hindi ka na nila isasama. Next time, di ka na imbitahin. So, minsan naniniwala tayo dahil lang dyan. Tapos sinabi ng kaibigan, ng pinsan, minsan naniwala ng nanay. na rin ako sa ganun. Pero naisip-isip ko sa susunod, di na ako sasalip. Kung ano nasa puso ko, yun na yun. At saka verify mo na. Di ba? Yes. Walang saling pusa na, yung sabi nga nila, Kung saan talaga yung tama, doon ako. yung napabili Hindi ka na lang, pwede napabili ka magbabay. lang ng suka, sumali ka na. Nangyari Sabi mo, sa akin sandali yun. muna, dito muna, nangyari na Nangyari sa akin din yun. Paano? Kasi bumili lang, inutusan lang ako, tapos mayroong nagkakagulo doon, no? May 500 dito. Mga panahon di yung pumunta ka, 500, ha? 1,000. Sige. Ang tagal ng suka bago makarating sa nanay ko. Pero ang masama nito yung cancel culture na yan, yung weaponized misinformation. Ang misinformation, yan na ang weapon ngayon para ipabagsak mo ang isang leader or isang political figure, you know? So, yung cancel campaigns na yan, andyan na yung mga edited videos dahil sa AI na yan, artificial intelligence, kayang gumawa ng video. I-command mo lang, gagawa na siya for you. Tapos yung mga out of context na quotes, di ba? May sasabihin ka, tapos iiba yung maging konteksto na. Oo, you know? mga, and then, mga fake na post. mga post. Kasi yung mukha mo, merong bago ngayon, Alma, yung AI intelligence na yan, na yung sa picture mo, nagpicture lang kayo, di ba? O hindi siya video. Oo. Nagagawa ng nagmumove. Pwede ka nang magaling magsaya. dancer, di ba? So, and ayun, mga tao pwede niyang gawing real. Yes. Di ba? Nakakatakot. Kung magaling silang mag-dub, you know, Alma, kasi minsan nakikitang fake ka kasi yung lips at saka yung words hindi nagtutugma. Pero may mga magagaling na. Nasasabayan. Pagtsatsagaan yun, no? Yan yung mga binabayaran ng mahal. Ayan. So, yung mga taong busy, na emotionally invested and hindi siya technical savvy or parang social media savvy, hindi ka masyadong wag sabihing hindi matalino, pero hindi technical savvy sa mga social media news at sa mga nangyayari ngayon, madali kang maniwala na sa mga fake news at sa mga negative and false narratives. Yung false narratives, yung mga maling sinasabi. You know? Tapos, namamanipulate na tayo unknowingly. Alam mo, hindi lahat nakakaalam na maraming fake news sa Facebook, ha? Lalo yung mga matatanda, naniniwala sila. Hindi na ako nagpa-Facebook. Hindi? Hindi na. Ayoko na makinig. Hindi ka na nagpo-post? Hindi na. Paano yung kumusta ka ba ang Ito Pilipinas? lang pinopost ko. Tsaka yung nagla-like ako siyempre kay BBM. Yung ating Facebook na kumusta ka ba ang Pilipinas? Okay. So meron pa tayong political propaganda. Ayan, yan ang mga rason na nagkakaroon ng cancel culture. So, ayan. So, sa election ng season natin ito sa May 2025, cancel culture can be weaponized, gagawing armas na panglaban ng mga politiko. Ito yung pwedeng i-destroy ang mga karibal nila. Sirain. Sirain. Kalaban nila, di ba?
na wala man lang due process, di mo man lang re-research kung tama ba yung narinig mo. Paano yung pag ganun, mali ang yung dapat may ginagawa ang ating gobyerno. O di ba nga, pinatawag sila sa Congress ng Quadcom, Hindi na yung sila mga pwedeng fake news mag-post. influencers and bloggers. Okay. Meron na lang tayong 10 minuto, Miss Craig. Okay, so ayan, bigyan nyo naman ng due process yung mga ninenegative ng mga ibang tao. Huwag kayo kagad maniwala, okay? So, na yung mga negative haters, lalo na dyan, huwag kayong magpapadala. Kasi may mga haters talaga. May mga, yung sabi nilang, passionately and blind followers. Ganun talaga. Pag sikat ka, maraming ganyan eh. Oh, marami akong alam. Na basta ako pink lang. Ako, di ba? Last 2022, pink o green o red. Sa pula ako. So kung narinig mo lang, ay wag na tayong maniniwala. Propaganda lang po yan. Di ba? So ayan, ano naman ang masasabi mo? Sa cancel culture? Oo. So, ano ba dapat ma-advise natin? Yung advice natin, yung mga uso na yung mga boycott na yan, cancel culture, pag-isipan talaga natin, no? Kung bakit sila lumipat sa isang alyansa, no? Ikaw talaga, doon ka talaga sa mga lumipat alyansa, pag-isipan nila kung boboto pa nila yan. Hindi, ito yung magandang advice, Alma. Okay, mga kababayan, before we cancel anyone or any leader for this May election 2025, i-verify the facts. Okay. Dapat factuals. Understand the story fully. Okay? Intindihin mabuti. Okay? Separate personal attacks from real public issues. Diba? Kasi minsan personal na yung ginagawa nila. Diba? So, critical thinking kailangan. Yung i-analyze mo ang biggest why. Why hindi mo siya boboto and why not? Voting for this Are person. you voting for this person? Diba, Alma? Yes, always choose informed voting, not emotional voting. Pero ang Pilipino talaga emotional. So, let's be responsible citizens dahil ang boto mo ay sagrado at ang boto natin ay pag-asa ng ating bansa. Ilagay nyo nga yan sa puso na yan. Okay, so any inspirational parting words, Alma? Basta iboto nyo ang dapat iboto. Basahin nyo muna ang mga kanilang backgrounds. So, para hindi tayo magkamali kung sinong karapat-dapat sa ating mga kandidato. Ayan. At also, again, let's not be driven by hatred or yung bandwagoning, yung pupunta ka na sa kariton din nila. Yes. Let's choose wisely talaga for once. Yes. Diba? Kasi yung cancel culture na yan, i-cancel nyo lang yung mali, pero isuporta mo yung tama o yung right. And buksan ang mga mata natin at mga puso and be grounded sa tama lang. Doon lang tayo sa tama. So until next time, dito lang sa Kumusta Ka, Bagong Pilipinas, your partner in building a better and greater Philippines. So thank you for watching, and I'd like to thank my co-host, of course, Alma Antonio. Maraming salamat po. And of course, our program technical director, Mark Maban. Kama operators, Jason Alibio, A.L. Jericho Bacuna, and Angelo Duremdes. And also ating note takers, si Sir Jumel Barres, and of course to our beautiful program development directors, Miss Alicia Avila, and our Miss Beautiful Jillian Pascual. So this is your content creator and host, Marlene Krag, at Kumusta Ka, Bagong Pilipinas, dito sa Bagong Pilipinas Studio. Please don't forget to subscribe on our YouTube channel, Kumusta Ka, Bagong Pilipinas, and our Facebook, syempre, Kumusta Ka, Bagong Pilipinas. Kailangan namin yung follow, like, and share. Bye-bye, Philippines!